So eto mga sangkay, dahil nga po sa pambihirang pagtaas ngayon ng presyo ng oil, ang ating presidente ngayon ay may malaking pasabog sa buong bansa na kahit ako nagulat. Alam nyo mga sangkay, ito na nga po, gumalaw na po si Pangulong Bongbong Marcos, no? Meron pong ngayon aksyon ang Pangulo, mga sangkay, na talagang namang magugulat ang sambayan ng Pilipino. Marami po ang hindi alam ito, mga sangkay. Itong problema natin sa ating bansa ng oil, may solution po talaga dito. Pag-usapan po natin yan, mga sangkay. Bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito po yung balita kasi ngayon, mga sangkay. Tingnan po natin. PBBM pinamamadali ang pag-amyenda ng Biofuels Act para maibsan ang taas presyo ng langis. Ano ba ang mayroon dyan, mga sangkay? Ito, panoorin po natin. Natanggap na ni Senate President Tito Soto ang opisyal na komunikasyon mula sa Malacanang na certified as urgent na ng Pangulo ang panukalang mag-aamyenda sa Biofuels Act of 2006. Tinatalakay na ito ngayon sa isang All Senators Caucus. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. So, emergency ito, mga sangkay, kasi grabe yung taas presyo ng oil ngayon. Pinabibilis ni PBBM ang pagpasa sa panukalang pag-amyenda sa Biofuels Act. Yan ay para raw maibsan ang impact ng taas presyo sa langis sa gitna ng krisis sa Middle East. Ang amendments ay nakapaloob sa Senate Bill 1965. Sabi sa bill, kailangang maglagay ng biofuels sa mga gasolina at diesel na ibinibenta sa bansa. Halimbawa ay biodiesel at bioethanol na karaniwang ginagawa mula sa mga pananim gaya ng niyog at tubo. Gusto nitong bawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na langis. Sa madaling sabi, mga sangkay, itong halimbawa, yung coconut oil o kaya nabanggit, mga sangkay, na tubo. Ngayon, mga sangkay, mga ito pwede palang magawang oil, no? Na kahit po dito sa local lang, mga sangkay. Kaya nga lang, may pumipigil dito. Itong mga malalaking kumpanya sa Pilipinas ng oil, sila po talaga yung problema. At ngayon, mga sangkay, wala pong batas na, kumbaga, mag-a-aproba sa mga ito, mga sangkay, para po magpatayo na mga ganitong klaseng malalaking kumpanya para po dito. Alam nyo, urgent po ito ngayon, mga sangkay. Kailangan na kailangan ng Pilipinas. Mayaman po sa mga natural resources. Ngayon, mga sangkay, kung ito po, maaamyendahan itong biofuels, kumbaga, mga sangkay, itong mga, ang Pilipino, matatalino po yan. Marami po mga nadidiscover. Meron nga po nakadiscover, mga sangkay, tubig mula sa dagat, ginawang oil. Diba, saan ka nakakita nun? Tubig mula sa dagat, ginawang oil. Kinayang paandarin yung sasakyan. Paano niya ginawa yun? So, ang taong ito, may sariling formula. Kaya nga lang, dahil po, mga sangkay, alam niyo naman, ayon po sa mga kwento-kwento, itong mga taong nakakadiscover ng mga ganitong klaseng mga nagagawa nila, mga discovery, binabayaran daw po ng mga mga giant oil companies sa Pilipinas para daw, mga sangkay, hindi na ituloy ang kanyang plano. Isipin nyo, ang laking ginawa. Kung nangyayari sa Pilipinas ngayon, mababawasan yung pagiging dependent natin sa oil from Middle East. At sabay na suportahan ang mga lokal na magsasaka at biofuels industry. Diba? Yan po, coconut, itong tubo, mga sangkay. Pwede palang maging ito, suporta sa oil. Pwede maging oil na makakapagpaandar ng sasakyan. Isipin nyo kung mangyayari ito, mga kababayan po natin, yung mga magsasaka, makikinabang po dito. Yung presyo nga po ng coconut po ngayon, 'di ba? Coconut oil, yung mga basta yung pagproseso po niyan, ginagawa copra po kasi yan, mga sangkay, no? Alam nyo, ang nangyayari, binabarat po ng mga malalaking kumpanya, yung pagbili, yung mga tawag doon, yung mga traders. Binabarat yung pagbibili, mga sangkay. May mga iba na mga lalawigan sa ating bansa, mahal yung pagbili. Yung iba naman, napakamura.
So, ang pangit kung ganun. Makakatulong po talaga ito sa mga Pilipino kung maaaprubahan itong mga sangkay. Maraming mga magsasaka ang matutuwa dito. Author sina Senate Ways and Means Committee Adams Chair natin, Pia nandyan na, di ba? Cayetano Pero bakit at Senator Chingoy Estrada. Oh, good job, no? Sa dalawang ito, si Jinggoy pala to at saka si Senator Cayetano. She wants to discuss it with the members at anong pwede namin magawa para maipasa namin ito at sa soonest possible time. Sa panukala, binibigyan din ng kapangyarihan ng Pangulo na pansamantalang payagan ang pag-aangkat ng biofuel components. Yan ay kung mas mataas ang presyo ng blended fuel nang hindi bababa sa 5% kumpara sa karaniwang gasolina o diesel. Sa ganitong paraan, pwedeng dagdagan ang supply ng biofuels para maiwasan ang mas pagtaas ng presyo ng langis. Ang mga kikitain daw mula sa taripa at buwis sa imported biofuels ay ilalaan sa mga programang pantulong para sa mga magsasaka at manggagawa sa Kita niyo lokal yan? na biofuels industry. So, it's time, no? Para i-ano na to mga sangkay, isulong na po ito. Kasi, kita nyo ngayon, meron naman palang alternative, no? Meron naman palang ganitong klaseng, pwedeng magawa ang ating pamahalaan. Bakit ngayon lang? Kung hindi, alam nyo, ito kasi yung time na no choice na po. No choice na eh. Kasi kahit po yung mga malaking kumpanya ng oil, nagkakaproblema na. Ang gobyerno nagkakaproblema na. So, wala na pong reason dito para mag-no. 'Di ba? It's time para gamitin ito. Ang dami po nating mga coconut farm, 'di ba? Sa Pilipinas. Bakit hindi po 'yan gamitin, mga sangkay? 'Di ba? Bakit hindi po natin gamitin yung ating suporta para po maibsan yung ating pagiging dependent ng oil sa Middle East? Last week na ng sesyon bago ang congressional break at sa Miyerkules ang huling plenary session. Dahil certified as urgent, posibleng maipasa ang bill sa second at third reading sa parehong araw at hindi kailangang sundin ang usual na 3-day waiting period. Una nang sinabi ni Senator Pia Cayetano sa isang panayam na posibleng maipasa ang proposed measure para mabigyan ng power si PBBM na isuspend o i-reduce ang excise tax sa langis bago Pero alam sila nyo, mag-break. Alam niyo mga sangkay, dati yung oil, kontrolado po ang presyo ng gobyerno. Panahon po ni Ferdinand E. Marcos, di ba? Ano yan? Controlled by the government. Nakadepende sa gobyerno kung ibababa o itatas ang presyo ng oil. Kaya nga lang, after Ferdinand E. Marcos, dahil po sa 1987 Constitution na yan, ayan na po ang nangyari. Naging all-out free ang lahat ng mga companies na magpatayo ng oil sa Pilipinas na hindi kontrolado ng gobyerno at sila na ang bahala sa presyo. Pero noon mga sangkay, walang magtataas unless hindi ginawa ng ating gobyerno. Kung ganyan lang sana, no? Panahon po yan ni Ferdinand E. Marcos. Umaasa raw silang iskip ang bicameral conference at diretsyong i-adopt ang either House o Senate version nito para mapabilis na maisabatas ito. Para sa agenda, Hannah Tia, So yan po mga sangkay, napakagandang balita po niyan, no? Billionaire News Channel. Kapapasok lang na balita, aprobado na sa Kamara ang House Bill 9418 o ang panukalang magbibigay ng special powers kay PBBM para tapyasan o alisin ang excise tax sa langis sa tuwing papalo ang presyo nito sa $80 per barrel. Matapos lumusot sa third and final reading, agad itong ipinadala sa Senado kung saan tinatalakay na ang panukala. Oras na mapirmahan ito ng Pangulo. 10 pesos per liter ang inaasahang bawas sa presyo ng gasolina Ayun. at 6 pesos naman sa diesel. Very good. So ayan mga sangkay. Nako po. So ito po ay solution. Ito po ay malaking pasabog actually sa ating bansa, no. Sana po magtuloy-tuloy itong Biofuels Act, no. At marami pong mga nag-iimbento na mga Pilipino, mga sangkay, nakakadiskubre ng support, no, sa mga ganitong klaseng sitwasyon. May mga talaga maraming nadidiscover yung mga Pinoy, yung oil, kayang sasakyan, may nakita nga po ako yung oil ng mga pinagprituhan ng mga chicken, matagal na po niyang ginagawa sa kanyang sasakyan. Full tuner pa po. Pinapaandar po yung sasakyan niya noon.
Isipin nyo yan mga sangkay, di ba? So, ang Pilipino, matatalino. Hayaan po natin makaimbento yung mga Pilipino ng kung anumang mga makakapagsuporta sa oil crisis. Ito, mga sangkay, pwedeng magkaroon din na ito in the future. So, at least, mga sangkay, hindi na po tayo problema, di ba? Ano po ang inyong opinion? Kayo ba ay pabor dito sa Biofuels Act? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Guys, makaganda po yung topic natin dito. Ito po ay patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Related po ito sa Biblia, mga propesiya sa Biblia. Kaya naman, anong pang hinihintay ninyo? Hanapin nyo po sa YouTube, Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.